Eto, mainit na balita mga idol. Tsansa ng Gilas na manalo kontra sa New Zealand. Gaano nga ba kataas? Mga adjustment para sa game kontra Tall Blacks. Ano nga ba? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Matapos ang mabigat na pagkatalo kontra Chinese Taipei kung saan natambakan tayo ng malala, kinakailangan na ng Gilas na manalo para manatiling buhay ang pag-asa nilang makapasok sa quarterfinals ng FIBA Asia. Pero dahil nasa momentum din ang Tall Blacks matapos nilang talunin ang bansang Iraq, hindi magiging madali ang laban ng Gilas kontra sa kanila. Kapag natalo kasi ngayong gabi, ang Gilas ay maglalagay yan sa delikadong posisyon at posibleng maharap sa knockout stage o tuluyang malaglag kapag natalo pa tayo sa bansang Iraq. Nagkaharap na ang Gilas at New Zealand 2 beses sa qualifiers. Nanalo ang Pilipinas sa unang meeting sa Manila last November, pero gumanti ang Tall Blacks sa Auckland 87-70 last February. Malinaw na may psychological edge ngayon ang New Zealand dahil sa kanilang huling pagkapanalo sa Gilas at inaasahan na i-carry over nila yan sa laban mamaya kontra Gilas. Ano nga ba ang mga dapat bantayan ng Gilas sa laro kontra Tall Blacks? Una, aminin man natin o hindi, umaasa pa rin tayo ng heavily kay Justin Brownlee pero ang maagang foul trouble niya last game at kakulangan sa outside shooting ang naging problema ni JB sa unang laro. Kung same scenario ang mangyayari kay JB sa laro mamaya, mahihirapan talaga ang Gilas na manalo. Sa game kontra Chinese Taipei, perimeter defense ng Gilas ang naging malaking butas. Pinayagan nilang makatira ng 15 3 points ang Chinese Taipei kaya naman nag-backfire yan sa Gilas. Ano ang takeaway natin dito? JB need to be cautious against much physical Tall Blacks. Kung same game plan ang gagamitin ni Coach Flavel na pahihirapan si JB, expect na magiging carbon copy lang ang resulta ng game gaya sa last February qualifiers. Kung titingnan kasi natin, napakalalim ng rotation ng Tall Blacks. Lalo na kung hindi mababantayan, etong si Taylor Britt na umi-score lang naman ng 19 points kontra sa Iraq, baka parehas lang ang sasapitin ng Gilas gaya ng guard ng Chinese Taipei na si Chen na hindi kinayang depensahan ng Gilas last game. Ayon sa mga basketball analysts at sports betting previews, malaki ang lamang ng Tall Blacks pagdating sa depth, shooting at consistency. Kung hindi maagapan ng Gilas ang turnovers at outside shooting ng New Zealand, maaaring maulit ang blowout gaya noong huling tapatan nila sa Auckland. Well, para sa akin, kailangan ng malinis na execution at disiplina sa depensa ng Gilas. Hindi pwedeng puro isolation kay Brownlee dahil checkmate na agad yan sa Tall Blacks. Kung susubukan pa din nila na purely mag-rely kay JB. Kung sakali man, well, defended pa rin si JB. Please lang, Gilas, ipasok nyo naman yung mga tres nyo, di ba? Yan lang ang magiging susi kung sakaling same game plan ang Tall Blacks against JB. Mag-step up na rin sana sina Dwight Ramos, Calvin Oftana o kahit si CJ Perez para makasabay sa scoring ng Tall Blacks. At sana lang mag-adjust sila sa depensa lalo na sa perimeter at tres ng Tall Blacks. Dahil kung hindi nila madedepensahan yung labas, wag na tayong mag-expect na mananalo ang Gilas. Kung titingnan natin, parang ang game against Tall Blacks ang magiging do or die game ng Gilas. Bakit? Dahil kung matalo ang Gilas sa New Zealand, that will give Gilas a 0-2 disadvantage. Tapos makakalaban pa ng Gilas ang Iraq sa last game if manalo man sila sa Iraq at 1-2 ang magiging record nila sa group stage. That will give them a difficult path sa quarterfinals dahil posible nilang makaharap ang mga bansang gaya ng China, Jordan, India o Saudi Arabia.